Magandang araw mga paps, ako po si Aircraft Mechanic mula sa Aircraft Mechanic Game Farm. Kung baguhan ka pa lang sa pag-aalaga ng manok, malamang may mga pagkakataon na nagkakamali ka at okay lang yon, lahat tayo dumaan dyan. Ang mahalaga, natututo tayo at hindi na inuulit ang parehong pagkakamali. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga karaniwang pagkakamali ng mga baguhan at kung paano mo ito maiwasan bago pa maging problema. Simpleng payo lang, pero siguradong makakatulong sa long term. Una, bili agad ng hindi nag-iisip. Maraming baguhan ang unang ginagawa, bili agad ng maraming manok kahit wala pang tamang kulungan o plano. Excited, oo, pero madalas dito nagkakagulo. Bago ka bumili, isipin mo muna, may sapat ka bang espasyo? Alam mo ba kung saan mo sila ilalagay? May schedule ka ba ng pagkain at paglilinis? Lesson, huwag puro excitement. Unahin ang preparation bago ang koleksyon. Pangalawa, maliit o maduming kulungan. Isa ito sa mga madalas na hindi pinapansin. Akala ng iba, basta may kulungan, okay na. Pero kung masikip, mainit o madumi, hindi rin magiging komportable ang mga alaga mo. Tips, siguraduhing maaliwalas at may hangin. Linisin araw-araw o kahit every other day. Gamitin ang tuyong ipa o buhangin bilang flooring para hindi laging basa. Ang maayos na tirahan ay unang hakbang para sa kalusugan ng mga manok. Pangatlo, hindi wasto ang pagkain. May ilan na nagbibigay ng kahit anong pagkain basta makakain lang. Pero tandaan, tulad ng tao, may tamang nutrition din ang manok. Simple guidelines, bigyan ng sapat na protina at grains. Siguraduhin laging may malinis na tubig. Huwag bigyan ng pagkain na hindi mo sigurado kung ligtas. Ang magandang patuka, mas malusog na manok, mas maayos na kondisyon. Pang-apat, walang consistent na schedule. Maraming baguhan ang walang oras. Minsan umaga, minsan tanghali, minsan gabi ang pakain. Ang resulta, nalilito ang manok at nagbabago ang kondisyon. Tandaan, ang disiplina mo, nararamdaman ng mga alaga mo. Kapag consistent ka sa oras, mas kalmado at mas maganda ang takbo ng alaga. Panglima, walang record keeping. Maraming nag-aalaga ang umaasa lang sa memorya. Pero kapag marami ka ng manok, hindi mo na matatandaan lahat. Solusyon, magkaroon ng simpleng notebook o logbook. Isulat kung kailan mo pinakain, anong feed, kailan nilinis, o kung may napansin kang kakaiba. Maliit na effort lang yan, pero napakalaki ng tulong pagdating ng panahon. Pang-anim, hindi nakikinig sa payo. May mga baguhan na akala nila alam na lahat, kahit wala pang karanasan. Hindi naman masama magtiwala sa sarili, pero mahalagang makinig din sa iba. May mga veterano na ilang taon nang nag-aalaga. Ang bawat payo nila galing sa pagkakamali rin. Kung marunong kang makinig, makakaiwas ka sa parehong problema. Pang-pito, puro gastos, walang plano. Ang pag-aalaga ng manok ay may gastos talaga. Pagkain, kulungan, vitamins, at iba pa. Kaya dapat marunong kang mag-budget. Payo, itala lahat ng ginagastos. Alamin kung saan ka pwedeng magtipid nang hindi nasasakripisyo ang kalusugan ng manok. Iwasan ang bili agad mentality. Ang magaling na tagapag-alaga ay hindi lang marunong magpatuka, marunong ding magplano. Pangwalo, walang malasakit. Ang pag-aalaga ng manok ay hindi lang basta trabaho. Ito ay responsibilidad. Kailangan ng malasakit, pasensya, at pangunawa. Minsan mapapagod ka, minsan tatamarin ka. Pero kapag nakita mong maayos at masigla ang mga alaga mo, sulit lahat ng pagod. Pang-siyam, hindi consistent sa kalinisan. Ang dumi at moisture ay pwedeng maging dahilan ng problema sa kalusugan. Kaya gawin mong ugali ang paglilinis ng kulungan at pagpapalit ng tubig araw-araw. Simpleng disiplina lang, pero malaking tulong para maiwasan ang mga sakit. Mga paps, tandaan ninyo, ang pagiging mag-aalaga ng manok ay hindi tungkol sa karangyaan o palabas. Ito ay tungkol sa disiplina, pagmamalasakit, at pag-unawa sa mga alaga natin. Lahat ng veterano ay dumaan sa mali. Ang pinagkaiba lang, natuto sila, hindi sila sumuko. Kaya kung baguhan ka pa lang ngayon, huwag kang matakot magkamali. Ang mahalaga, marunong kang tumanggap, matuto, at magbago. Ako po si Aircraft Mechanic, at ito ang ilan sa mga karaniwang pagkakamali na dapat nating iwasan. Sana ay may natutunan ka. At kung gusto mo pa ng ganitong uri ng payo, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow para sa mas marami pang real talk tips sa pag-aalaga ng manok. Maraming salamat mga paps at ingatan ninyo ang inyong mga alaga.